Sabado na ay anniversary celebration na San Pablo na imbitado ko kami. Okay, so imbitado ko kami papati na mayroon ito talo ko bagi kanzing bata Amigo po ta alas 8, alas 9. Alas 9. Okay. Ngayon po yan, may ta alas 8 magkafakame. Okay, so yan anniversary ta San Pablo. Naganakan ay January 11. Pasiti ay January 17. Taumman. Tafugan alas 2. Ilagan January 17 ka pa, Sabado. Umay ka mo, imbitata ka mo party si Pastor Bert at ni Papa ni Pastor Jeff duwa to Bobby at dito Kanzing aro to Manano. Okay. Pagaba pagkatapos San Juan ay 25, Alinaw ay 18, Limbawang ay 24. Papili ka mga natos ko, yan dali. Fiesta. Marayaw iyan po gabalo si Pastor Robien. So Robien, 24 na rin. At ang oras na alas 9. Alas 9 na relo. Akan do alas 9 na Christian. Alright. So, maparty si Pastor Robien to duwa to Bobby. Ari Pastor Robien, maparty ka to duwa to Bobby. At siyempre, ang pumumano yan, native. Again, at 25 anniversary celebration na Pangasinan, Church ng Pangasinan, siyempre, ang yan, yung may laman na ni Pastor Mike. Yung kaya mo may sabay pag-beach. Okay, yan mo may dali. Medyo aray yung makasta mo pa. So, yan itong naman yan itong namin yung mga anniversary. Sa Weta January. May tamtaya po, pagkimano ito. Bakong magkamitan ni Ofu, Diyos mi nga matotolay, at yaman mi ito. Nagagal ni kami, sigurado ito patolay. Nagagal ni kami, patolay ito meaningful. Makahulungan ito patolay. Kami po ay tunay nagpapasalamat sa inyo. At kami po ay bahagi ng inyong pamilya at inyong pinili upang maglingkod sa inyo sa kanyang pagkakataon, Panginoon. Hinihiling natin na sa aming kaligitnaan ang inyong dakilang pangalan ay nadadakilat na itatampo. Ay handa po ninyo ang puso namin. Linisin po ninyo kami sa lahat ng aming pagkakasala upang kami po ay karapat-dapat tumagyawa o dayaw na tinong. Tayaw iidasal ni tanagan ni Jesus. Amen. At ang bibigan kung bubog na yapo ay nala Psalm 95 verse 1 maganda ito verse 3. And now we palagpatan na. Umay kamutaw iyaku ayatam dayarayawan. Sigapagayaya itam nga magtansyon ta Diyos nga mamalyag nitam. Umaran nitam ta arubang na nga sigpagkapagbalo-balo sa
Etam kansyonan, isigapagayaya ang kansyon nila, tupatayarayaw kanusa. Taiyafu ay Diyos nga makapangwa nga patul, anyat ang namin nga Diyos sila. Malayaw yan. Kapasan sa mga yung gabi, sa mga Miyerkules, buto, ipahagod ito niya sa mga. Amen? Ito, tumatag kita, nabibigyan tayo bubog na, yung Isaiah, data ni Isaiah, chapter 43, ibigyan tayo ni verse 18 to 19. Yahweh kinili na ubuhog na yan sa Isaiah chapter 43 verse 18 to 19. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. Yahweh ubuhog na yan. Ito tumukumagitan ng mga kinagawa. O yaman kita langit, araya-rayaw, masanto, makapangwa, minagalalo na masikal, ang minagito na yafuni. So kung isangoy at pagimama, tarubango, ta iglesia, ama, tataday to nono, tataday to futu, ay may kami makirdaw to direction, to sikam, igdanama, pagalo mo ako. Ang momento suficiente, grasya Ama. Tapeno urbanong imana na intero 2026 Ama. Pabalo at pribilehiyo ang opportunity pagratala kami na 2026 Afu. Afu, makido kami Ama to bendisyon sa mga at gabi. To balo kami, ida naman mi ta intero dago. I-bless mo kita din kami sa mga at gabi. Anay mo waragi ni kapat ka-flumi tiga dumruma tuga ipakimalo nito yan na mo may bendisyon mo kanila. Magbubog ka lang kami, kasantuan na kami, irolwan na kami ng Espiritu Santo, ang nakakata mo yung Espiritu ang pamatami, pagkin namin, tuubog mo, lugaring na doro mo, tiyan mo pangibura-bura ka, ubog mo, magbalo, huwag namin honor tayo, ang nakikakwama, tayo magdasal mo, tangagan Jesus. Amen. Diba? Alawa. Ano ba nilibig na nagkasal ni Diyo o iba ni Maya? Sino yung nag-attend ka mo tayo? Pakalo kami anyway. Mayo iya kasal ni Mark at ni Ella. So ano balik yung building ni? Ma-force kami ito ba? Tari ko mo sa third floor. Pagdahan dito mga custom events place. Kami ito lumakas at outdoor to TV, and time to background, nakita naman ito live. Anyway, yatong ikwa, yatong itanama, yafo, tantuan yung posible na isa. Sa mga itagami ay kaya ko pasikan ng katakita linitan. Ngayon nung promesa na yafo, kumala Isaiah 43, yaw ay nisimu, tolay na Israelita era nag-uvubog si Prophet Isaiah. Yaw at tiyempo na Babylonian captivity ta 6th century na sinigtal na Yafo ng si Jesus. Ang fuga kaya na Yafo to encourage na Israelita era to ariad na damang minapasa yan naman sufferings da animan failures na life da ito kumpiyansa na tayo Yafo ta promesa na ta sigurado i-restore na ira ang itan nila to bagu to pamigafu mana makasa to pamigafu ni promesa na new thing inidim na ana na actually yung pwede ka pa may apply ta na spiritual na pagtoleta do dato nga tiyempo they are physically in captivity siyempre siguro siguro makapture ni andira na tatay nagiging slave tan ayaw mo enjoy namin rights and liberty, maservi ka, masalibre ka na mo, namin i-aning ang pagda, klase na pagtuloy. So marayaw i-afo ta, siya po tang sangwin, freedom tan. So kaya mga abusawat ang life, freedom tan.
So, kini na ba natin ang huhuda? Away in the wilderness and rivers in the desert. Magang mo iyafo to ganun na patuloy ay kaya na kanyang i-symbolize na to again miraculous provision na yafo on guidance and renewal. So, kung na makasta to mamagandu o no pangigafo na pagkafot at ng sangway ng dagun, iwagin naging promesa na yafo ng Israelita to kaya kung dapat to sama katang to liga promesa bilang promesa ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin bilang mga anak niya. Ito ay binigyan ko ng tema na keys to expect and experience new things from God. Tagalog, mga susi upang asahan at maranasan ang mga bagong bagay mula sa Diyos. Yahweh, ito yung ating pag-asa ngayon. At bawat isa sa atin ay tinatawagan ng ating Panginoon na mag-expect tayo na kinakailangan ma-experience natin. Ngayong taon, huwag lang tayong mag-expect. Kasi kung expectation lamang, it's all in the mind. But if you expect seriously, pag in-expect mo ng totoo at may buong kumpiyansa, ang gusto ng Panginoon, ang expectation mo ay maging realidad. So yan, kinakailangan daw ng experience natin sa taong ito. Bagamat hindi pa natin nakikita ang 2026, sino ba makapagsasabi sa atin na alam mo na ang mangyayari sa buhay mo February hanggang December? Wala. Wala pong nakakaalam dyan. Ang ating Panginoon lamang ang nakakaalam sa mga mangyayari sa buhay natin, sa ministry, at sa bawat family natin ngayong Enero hanggang December. Kaya nararapat naman na mag-responde tayo. Tayo po ay tinatawagan ng ating Panginoon na umasa. Umasa tayo na at sana ay maranasan natin ang mga bagong bagay na nais niyang iparanas sa atin bilang mga anak. And as God's expectant children, habang tayo ay nagiging expectant na may Diyos tayong makapangyarihan, Diyos natin sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa kinabukasan, sigurado ako na matatamasa natin yan. Amen. So una, kung makikita natin, sinasabi dito sa Isaiah chapter 43 verse 18, forget the former things. Do not dwell on the past. Ito ang unang tagubilin. Ito ang unang panawagan ng ating Panginoon upang maranasan natin ang mga bagong bagay sa buhay natin ngayong 2026. Sinasabi niya, forget the past. God calls us to let go of the past. I-release natin ang nakaraan, ang 2025 downwards. Kalimutan natin. Huwag tayong makampante sa ating mga narating. Huwag tayong makampante sa ating mga achievements. Huwag naman tayong ma-discourage sa ating mga failures. Inyo bang nilibasa ang inyong mga panalangin last year? Kami po sa aming bahay ay naglibasa kami ng aming prayer list. 10 dyan ang nakalista ay patungkol sa ministry. Ang 10 ay patungkol sa family needs namin, personal na pangangailangan. Alam niyo ba na 4 ang hindi nasagot sa aming ministry prayer? 6 ang nasagot. Kaya i-carry over namin yung 4 na hindi nasagot at dadagdagan pa kung ano hihilingin namin sa ating Panginoon. Sa aming pangangailangang pamilya naman, personal, siya ang nasagot. Isa ang hindi. Nag-usap kami mag-asawa, sabi ko, kasi yan ang naging focus natin. Hinabol natin yan. Hindi natin masyadong hinabol ang para sa ministry. Kaya kung minsan ang resulta, ay paano magawa ni Lord sa atin kung focus mo ay dito, pero binalanse naman. Pero kung titingnan nyo ang yung mga prayer list na yun, kung ika-categorize nyo, alam ko, nag-prepare na kayo sa bagong taon. Ano po, hindi lang tayo nagpaputok, kundi dapat tayo nagpaputok tayo ng prayer na kung saan lumabas ang mga prayer list natin. May mga listahan na ba tayong dala-dala ngayon na hihilingin natin sa ating Panginoon?
May direksyon na ba ang bawat buhay natin ngayon? Nakalista na ba ang mga panalangin natin? Ilan ang nakapaloob para sa gawain ng ating Panginoon? Ilan ang nakapaloob sa inyong mga personal na pangangailangan? Tignan natin mabuti. Ibalansin natin yan. Baka naman puro personal na pangangailangan and we are no different with the Gentiles who run after bread and clothes, who run after things of this world. Kaya dapat i-check natin ang master list natin. Gusto niyo bang maranasan ang promesa ng ating Panginoon sa gabing ito to make new things in your life? Then check your prayer list, mga kapatid. Umpisahan natin ang taon na ito na may tamang listahan ng mga panalangin na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kung hindi, we will experience the same. Comes December 31, we will be frustrated. Padidismay tayo, i-check mo yung prayer list mo. So ngayon, sinasabi niya, let go of the past. Do not dwell in the past. Kalimutan na natin. Okay? Kung naging failure man sa atin ng 2025, gusto ko lang magtanong ngayong gabi bilang isang, kumbaga, performance evaluation ng ating Christian life. Pagkitaas nga po ang kamay ng mga nakapag-share ng kahit 10 soul sa 2025. Pag-release ang kamay. Praise the Lord. Diba? Nakapag-share ng 5 souls sa 2025. Pagkitaas ang kamay. Praise the Lord. Nakapag-share ng isa sa 2025 ng isang soul, na share ng isang soul, pagkitaas ang kamay. Bakit wala? Sa inyong mga nasharean, meron po ba ang dumalo dito sa church? Yan po ang isang challenge sa atin sa gabing ito. You might have shared the Word of God, but if they are not in this church, it's a total failure on our part. Siguraduhin natin na kapag mag-share tayo ng 5 hanggang 10, dapat kahit man lamang sana sa parabolon ng soil ay sinasabi doon na 25% ang dadago. There must be an additional soul. Kung lahat tayo sa CBCC at kami din nakapag-share kami, hundreds ang na-share namin sa Tugigarap. Ang challenge ko sa aking sarili at sa amin doon, nasaan sila? Ang sipag natin mag-evangelize, ang problema ang follow-up at discipleship. Kinakailangan kahit 25% lang kung biblical ang ating computation sa parable of soil. Bawat 4 may isa. So kung na-share natin nasaan ang isa sa bawat 4, kinakailangan kasama natin sila ngayon. Ito sana ang ating gagawin ngayong taon. Let us make a clear prayer list. Siguraduhin natin that we are really aligned in the Word of God. If we share, make it sure na kahit man lamang 1/4 ng kada na-share natin magiging parte ng iglesia nito. Amen. 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 Maraya wika. Kung naging failure tayo sa nakaraan, now is the time. Let go of the past. Kalimutan na natin. Ito na ang 2026. Huwag na tayong makampante. Kinakailangan gumalaw tayo, magpagamit tayo, magkaroon ng impact ang ating Christian life. We have to stand up in our faith and make the power of God a reality sa buhay ng mga tao makakasalamuhan natin, mga kapatid. Sayang ang buhay natin kung hindi tayo magpapagamit sa ating Panginoon. And sinabi ng ating Panginoon, see, I am making, kung titingnan natin sa verse 19, I am making a way in the deserts and stream in the wasteland. Perhaps ang nakaraan taon natin, as if only we have run out of everything in this world, marahil sabihin natin, we have run before the wastings in this life. Kaya ngayon, kung titignan din natin yan, ang ating Panginoon na promesa that Jesus is coming, the key to restoration and redemption. Yun ang gagawin niya. Nagbigay siya ng advance information sa mga Israelita. So ngayon, kalimutan na natin ang 2025. Make a self-evaluation tonight pag-uwi natin.
Kung hindi tayo nag-share, wala tayo nadalang kahit isang soul man lamang sa iglesia natin, then we have failed in 2025. Sabihin natin kay Lord namin, Lord, sorry, ito ang buhay ko, gagamitin ko. Huwag natin ubusin ang 2026 running again for personal things in this life, just like the Gentiles, for the foods, for the clothings, and everything that we need daily in our lives. Kinakailangan magbago tayo. Tignan ninyo ang listahan ng mga prayers natin. I-check ninyo at i-balance ninyo. Kahit gawin nyo walang 10 para kay Lord, o kahit 5 lang, o kahit 3 lang, 3 para kay Lord, 3 para sa inyo. Huwag natin gawin imbalance. Definitely, hindi mababalanse ang takbo ng buhay natin sa taon na ito. So, tumugon tayo sa panawagan ng Diyos na bitawan ng nakaraan. We mean it before God. Kung hindi tayo nakapagdala ng soul, and they are not regular attenders in this church, then we have spent a failure life sa nakaraang taon kung ay re-require sa langit because just one soul, the angels will clap over the heaven. Di po ba? Pinaggusto ng langit, isang soul. So, napaka-importante na magpagamit tayo lahat. So, kalimutan natin ang nakaraan. Yan ang isang solusyon. Kung gusto natin magkaroon ng panibagong bagay na gagawin ng ating Panginoon sa ating buhay ngayon, simple lang. Kalimutan natin ang nakaraan. The failures and even the successes. Kaya pati nakaraan is general ang sinasabi dito, even the successes. It may be some sort of blindness sinasabi. Blindness kasi nga, noong time kasi na sinasabi ito, nagkaroon ng pagtatrabaho ating Panginoon sa Israelita dun sa desert, di ba? Nag-cross sila sa Jordan River, yan ang sinasabi. Pag nandun naman sila that time, pag sabihin na gagawa na naman ng Panginoon, na-cross na naman sila sa Jordan River. Nangyari yan sa paggamit niya kay King Cyrus, nung naging hari siya during the time, nagkaroon sila ng restoration. Ginamit siya ng Panginoon. So, sa 2026, let us expect na meron naman tayong Diyos na makapangyarihan na gagawa ng bagong bagay sa ating buhay na hindi kapareho ng nakaraan. Kasi kung kapareho ng nakaraan, hindi masyado exciting. Kaya gusto ng Panginoon, mag-isip ka ng gagawin ng bagong bagay ang Panginoon sa iyong buhay para exciting sa iyo. And you experience, a fresh experience of God's power sa buhay mo. Hindi po maganda yung gano'n. Nag-expect ka ng panibagong bagay na gagawin sa inyo ng ating Panginoon. So yan ang una. Tumugon tayo sa panawagan. Kalimutan natin. It may live in our memories. Nandiyan yan sa ating mga memorya ang mga bagay-bagay na nakaraan. Kalimutan natin. Maging memory na lang siya. Pero huwag tayong mabuhay na parati pag binilingon mo, frustrated ka, hindi maganda. Let us not dwell in the past. Let's keep moving on. And let's face 2026 by forgetting the past. Yan po yung una. So, pangalawa, tinatawag tayo ng Diyos. Pangalawa, He calls us to allow Him to do something new in our lives. Yung una, He calls us to let go of the past. Pangalawa, He calls us to allow Him to do something in our lives. See, I am doing a new thing. Yan ang promesa sa akin ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Just see, I am doing a new thing in your life. Lord, ano yan? Anong bagong bagay ang gagawin mo sa aking buhay ngayon? Tanungin mo kay Lord. Whenever you pray individually, tanungin mo kay Lord, Lord, ano yung bagong gagawin mo sa aking buhay? Kausapin natin ang ating Panginoon. At nang sa gayon, ililista mo yung prayer list mo na itong i-inspire mo sa iyo na gagawin mo sa taon mo. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Tinatawag tayo na hayaan natin siyang gumawa ng bago sa ating buhay. Just let the Lord do something new in your life. Kung hindi mo pa naranasan, mararanasan mo yan sa ating Lord. Yung habang nagsishare ka, makikita mo yung agad na mag-responde. There is acceptance immediately, matransform, kasama sa church, may disciple, walang posible sa ating Panginoon. Kahit tumutok lang tayo ng isa, mangyayari yan, mga kapatid. So yan, ang Diyos ay patuloy na gumagawa kahit hindi natin agad pinapansin. Hindi natin alam, God is working in our behalf. Nagamit tayo ng ating Panginoon.
Ang mga espiritu, kadalasan nagmumula sa pagkaakalang kikilos ng Diyos sa parehong paraan tulad ng dati. So ang Panginoon, ngayong taon ng 2026, hayaan nating itanim niya tayo sa mundo ito. Parang isang butil ng mais na kapag itinanim mo yan, wala kang nakikita. Pag umusbong, mamumunga yan. Ang tanong, 3 hanggang 4 pa ang kanyang mais, di ba, nalalabas. Walang imposible. Hayaan natin siya ang gumawa ng bagong bagay sa ating buhay. Just submit to His working sa ating buhay. So, allow the Lord to make new things in our life. Pangatlo, He calls us to trust Him to make a way in impossible situation. Sabi niya, I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. The wilderness represents seasons of dryness, confusion, and waiting. God does not wait for conditions to improve. He changes the conditions. So, ngayong taon, sigurado, may mga challenges sa atin. May mga temptations yan, may mga darating na problema, normal naman yan. Kaya panawagan sa atin ng ating Panginoon, just trust Him. He is calling us to trust Him to make impossible in our situations. To make a way for impossible in our situations. Kaya ano ang kinatatapunan natin ngayong taon? If God had protected us, if God had delivered us, if God had provided us strength, walang nalagas, walang nadisgrasya. Marahil, naalala ko ang ating isang mahal na pastor, si Pastor Edwin, na nagpahinga na. Marahil ay pinagpahinga na ng ating Panginoon. May isang nalagas pala sa atin na isang servant ng ating Panginoon. Hindi natin alam kung meron ngayong taon. But one thing is sure, ang sigurado, He will make a way for impossible sa bawat sitwasyon natin. Amen. Amen. We can claim for His protection. We can claim for His wisdom. We can claim for His strength na masurvive natin ang anumang sakuna, ang anumang karamdaman, ang anumang disgrasya o anumang aberya na dumating sa ating buhay. And we praise Him. Dahil siya mismo ang tumatawag sa atin, I will make a way for impossible in all your situations. Simula sa araw na ito hanggang December 31, ito ang promesa sa atin ng ating Panginoon. He will keep us secure under His care and protection. Walang imposible para sa Kanya. Lahat ay posible para sa ating mga anak niya. Amen. Now, let us together face 2026. Embracing these words of our Lord sa Isaiah. Dito sabihin niya, 3 bagay ang kailangan natin gawin that we may be victorious and successful ngayon 2026. Forget the past. Allow God to make new things in our lives. At higit sa lahat, magtiwala tayo na sigurado gagawa siya ng mga bagay na imposible sa bawat buhay natin. Let us be channels of the impossible things of God dito sa mundo. I-raise natin ang ating mga kamay na kung sino man ang ating ipapanalangin, magkakaroon ng kahulugan. Ilalapit natin sa Kanya ang ating puso na hindi tayo kayang kontrol ng mundo ito. I-raise natin sa Kanya ang ating mga isipan that we will never be aligned with this world or be conformed with this world. Ilalapit natin sa Kanya ang ating mga ministry that His motives will prevail over our motives. At sigurado ako, bawat isa sa atin ay magiging matagumpay at mabibigyan ng glory ang pangalan ng ating Panginoon sa atin po. Amen? God bless us. Tayo po ay manalangin. O dakilang Ama namin sa langit, maraming salamat sa inyong mga salita na inyong ibinigay sa amin sa gawin ito, Panginoon.
We thank you, O Lord, that you are our God who can refresh things sa bawat buhay namin, Panginoon. Salamat sa assurance at panawagan sa amin sa gabing ito, Panginoon, that we can be all victorious ngayong 2026. We can experience new things sa pamamagitan mo ngayong 2026, Panginoon. I-inspire mo sa aming mga puso, Panginoon, sa aming mga isipan, ang nararapat na aming mga hilingin sa inyo. Ang nararapat na aming lalakbayin sa taon na ito, Panginoon. Upang sa gayon ay matamasa namin ang mismong gusto mong mangyari sa bawat buhay namin, Panginoon. Sa mga oras na ito, kinakalimutan namin ang mga nakaraan, Panginoon. Narito kami, umaasa sa mga bagong bagay na maaari mong gawin sa bawat buhay namin, Panginoon. O Lord, we submit to you. Nagpapasagop kami sa inyo, Panginoon. Ang buong buhay namin, narito kami, Panginoon. Exciting ang 2026, Panginoon, dahil sa mga bagong bagay na maaari mong gawin sa bawat buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, dahil ikaw mismo, tinatawagan mo kami na maranasan ang mga imposible sa mga sitwasyon namin, Panginoon. Hindi namin nakikita bawat araw, bawat oras ng 2026, Panginoon. Pero ikaw na Diyos namin, you are all our omnipotent, all-present na Panginoon namin na alam ang mga mangyayari ngayong taon, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, kami ay nagkukubli sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Kami ay nagkukubli sa inyong presensya, Panginoon. Na kapag ikaw ang nasa harapan namin, we take you as our leader, we take you as our deliverer, we take you as our Lord, we take you as the ultimate authority in our lives, O Lord. Sigurado kami na lahat ng mga mangyayari sa amin ay kaaya-aya at siguradong victorious kami, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, kahit may mga future failures, O Lord, mapagtatagumpayan namin because you will always provide the way out, Panginoon. Salamat sa assurance, Panginoon. Salamat sa inyong promesa sa amin na pinangahawakan namin sa gabi ito, Panginoon. Bless this church, O Lord, at ang buong CBCC churches, Panginoon, lalo na ang aming mga bishop at ang bawat isa sa aming mga pastors mo, Panginoon, na kami ang frontliners mo, Panginoon. Empower us with the Holy Spirit at ganun na rin ang lahat ng members, Panginoon. Empower them with the Holy Spirit, Panginoon. At lahat kami magsasabi, you are great and awesome in our lives for this 2026. Maraming salamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Kagabi, napakarelo ni Onet na ni Iki Perda Tagalumi. Problema ka na ira, permanente ka na ira, tao ta Pilipinas, panawad ka na New Zealand. Excited ira, kamanoli ka na i-fellowship meeting na bayag ka na desim mo. Kaya na matrabaho sa mga ito ministry ito ang at pag istorya, may kita inagalang nila ito magkafeta balay ka, magpakarem nila. Inistorya na sobra ziga na minis na padya-padya na New Zealand. Tata ito inistorya ni Onet, yun ni ka-opera ni mapalapit na namang nila, tawag to kwarto na, awang to trabaho na, matakisiki. Kagangay lupin na nila. Ngayon, i-offer na nila, no awaya na pagang tanda ito mawag ito paganda tapi no awaya na ma-PR tani ay kailangan na $760 ay want to na
na-pray kabalin na na-pray after 30 minutes, kaya nagagal, kaya na miyembro na church nagagal, Ronald, kita na ipagawag to finances. Pag ito ni Diyos niya kan tubigangan ko na ma-withdraw ka to 760. Tayawa kami ulit. Ay kawalin na, ay na-withdraw yan ito ay yawa pa naman ni Motor Daligo, ay pag punayawa, ay magagagal na mo. Ay, mismo is 7